Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Group 2. Nandito kami ngayon upang talakayin ang aming Banghay Aralin na isinagawa. Banghay Aralin sa Pilipino 10. Layunin, pamantayang pangnilalaman. Natatalakay ang tayutay at ang mga karaniwang uri nito. B. Pamantayan sa pagganap na papahalagahan at naisasabuhay ang kahalagahan ng pag-aaral ng tayutay ng mga mag-aaral sa ika-21 siglo. Pangatlo naman, sa letter C, kasanayan sa pagkatuto na kapagtatanghal ng isang likhang tula na kaugnay ng tinalakay na mga tayutay. Pangalawa, paksang aralin. Ang paksang aralin ay umiinog sa ang tayutay at ang mga uri nito. Pangatlo, ang kagamitang panturo. Sanggunian, aklat, ang retorika ni Federico B. Sebastian, internet, e-library, iba pang mga kagamitang panturo. Kopyang, kopyang CP, textbook, PowerPoint presentation. Sa pang-apat naman, nandito naman ang ating panimulang gawain. Ang gawain ng guro, ang una, panalangin. Pangalawa, pagbati. Pangatlo, pagsasaayos ng silid-aralan. At ang pang-apat naman ay ang pagtatala ng liban. Letter B, pagganyak, gawain ng guro. Magpapanood ang guro ng isang video at matapos ito ay magkakaroon ang guro ng ilang katanungan ukol dito. Activity. Gawain ng guro. Gawain 1. Pagbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa tayutay gamit ang graphic organizer. Analysis o sa wikang Tagalog ay ang pagsusuri. Gawain ng guro. Tatalakayin ng guro ang mga sumusunod na paksang aralin. Una, pagtutulad. Pangalawa, pagwawangis. Pangatlo, pagtatao. Pang-apat, pagmamalabis. Panglima, pagtawag. Ang pang-anim naman ay ang pag-uyam. Abstraction o paglalahat. Gawain ng guro. Ano to? Ibigay ang iyong sariling refleksyon sa mga sumusunod na tanong. Mayroon itong 10 puntos. Meron din naman kaming inihandang aplikasyon o paglalapat. Gawain ng guro. Sumulat ng isang saknong ng tula patungkol sa pag-ibig gamit ang kahit anong uri ng tayutay. At ibabahagi ito sa klase. Pamantayan, wastong gamit ng salita, nilalaman, mensahe, sining ng tula, impact. Pagdating naman sa pagtataya sa pagkatuto o evaluasyon, ang gagawin dito ay ang pagtukoy sa kung anong uri ng tayutay ang mga sumusunod. Pumili at ilagay ang letra ng tamang sagot sa patlang. Sa letter E, karagdagang gawain para sa takdang aralin. Panuto.
Basahin sa pahina 107 hanggang 108 ang liturhiya sa buhay ng simbahan. B. Tala. Ang gagawin ng guro dito ay ang pagtatala ng mga lumiban o yung mga ginawa ng mga klase sa mga inihandang activity. At ang panghuli naman ay ang pagninilay. Ang gagawang guro ay si Gilbert de los Santos at ang mga estudyante ay ang mga sumusunod. J. Carlo B. Albano, Leia May C. Alamag, Giselle Malihana, JBA Laurio, John Patrick O. Praga, Leanne R. Abia, Jariel T. Chera, Gerald Saludes, Jessa B. Buagas, Josephine Taranada, Jonah D. Kanatuan, Joy Ann Altes, at ang panghuli naman ay si Jason B. Francisco. Dadako na tayo sa pag-uulat o paggawa ng isinagawang lesson plan. Magandang gabi mga mag-aaral. Magandang araw sa inyo. Magandang gabi din naman po, sir. Magandang gabi po, sir. Maraming salamat sa mga sumagot. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Kompleto na po kaya ang lahat? Naririto na po ba kayo? Sino po kaya ang hindi pa nakakapasok? Tayo po ay magsisimula na sa ating pagtatalakay. Kaunting oras na lamang po. Hintayin lang po natin iba na po, mga mag-aaral. Kumusta po kayo? Yes po, sir. Okay, maraming salamat sa sumagot. Kumusta po Mabuti kayo? po, sir. Okay lang po, sir. Sige. Simulan na natin ang ating formal na pagkaklase sa araw na ito. Pero bago yan, ay simulan muna natin ito sa isang panalangin ng isang mag-aaral na nakahanda po para sa araw na ito. Maaari po bang i-off muna ang inyong mga mic para po sa ating panalangin sa oras na ito? Sandali po tayo manahimik at ilagay ang ating presensya sa Panginoon. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceived in Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Giselle, maaari mo bang pangunahan ang ating pagpapanalangin sa araw na ito?
Sige po, sir. Close your eyes po. Tayo po yung mananalangin. Madakilang Diyos na nasa langit, Lord. Marami po salamat sa gabi ito. I pray po, Panginoon, na patuloy na kami samahan sa aming pag-aaral. I pray, Panginoon, na hindi po namin ito malimutan sa pagpasyon po namin ng pag-aaral na ito. Lord, sa iyo po namin binabalik ang kapurihan, kalwatian, sa dakilang pangalan niyo po na sa Jesus na aming tagapagligtas. In Jesus' name, amen. Ayun. Amen tayong lahat, mga mag-aaral. Pwede yung i-open. Yan. Amen. Peace be with you, guys. Kumusta? Kumustahin ko muna kayo bago tayo magsimula para naman makilala lalo natin yung isa't isa. So, kumusta ang isang buong linggo ninyo, klase? Gusto ko magtanong, Gerald, sa Ludes, kumusta ka? Kumusta ang iyong buhay? Sir, okay naman po ang aking isang linggo. Nakaraos naman po sa maghapon at ito patuloy pa rin na malakas at patuloy pa rin nabubuhay. Ayun, napakagandang sinabi naman ni Gerald Saludes. Ikaw ba, Jonah, kumusta ang iyong buong araw, ang buong linggo? Kumusta ang iyong buhay diyan? Okay lang po, sir. Lagi pa rin pong ligtas. Yun ang importante nating laging tatandaan. Lagi natin sa gawa, dapat tayo. Kasi ngayon, kumusta ko naman kayo? Medyo okay naman kayo siguro. Okay, bago tayo magsimula ay magkaroon muna tayo ng attendance. Maaari bang gusto ko makita ang mga pagmumukha ninyo, klase? Kung ayos ba talaga kayo dyan, mga itsurahin ninyo dyan. Paki-open naman ang camera nyo. Jonah, Jessa, isa-isahin ko pa ba? JB, John Patrick, paki-open ang inyong mga camera para naman ay makita ang inyong kagandahan at kagupuhan. Yan. Kaya ako sa inyo ay sura. Ayan. Kasi igaganda ninyo. Tapos naggagwapuhan pa. Ayan. So, ngayon, medyo kompleto naman na. Pwede na tayo magsimula. Handa na ba kayo, klase? Sa ating gagawin, sa ating pagtatalakay ngayon? Opo. Yes, sir. Sir. Nagbasa ba kayo ng aklat? Po, sir. Ayun, very good. Ayun, teka, may nakita ko. Very good naman si Jessa at si John Patrick. Nakita ko naka-uniform. Isa talagang mahuwarang mga estudyante itong mga batang ito. Kaya ako sa inyo ay, sura? Yes, sir. Magsisimula na tayo klase. Siguro naman ay handa na kayo ngayon. Pero bago tayo magsimula doon sa ating talakayan, magbalik-aral muna tayo, klase? Bago tayo dumako doon, noong nakaraan na pag-aralan natin itong tungkol sa talumpati, hindi ba? Natatandaan niyo pa ba, klase? Hello? Yes po, sir. Yeah, very good naman itong mga batang ito. Bigyan nga natin ng palakpakan yung mga batang ito, talaga napakagagaling. Palakpakan naman Sir, yan. bababa ko lang. Diba? Pumalakpak. Yun. Ayos. Ayan. So, lagi natin tatandaan, klase, na ang isang pagtatalumpati ay kinakailangan ng maayos. Dapat talagang yung damdamin natin ay ilalagay natin doon sa ating mga sinasabi. At lahat tayo, klase, ay may karapatan na ipahayag yung ating saloobin at hikain tungo sa ikauunlad ng ating bansa. So, gamitin lang natin yung ating pagbibigay ng reaksyon sa mabuting paraan. Gawin natin sa positive way. Klase? So, ayun, pwede na tayo magsimula, klase. Pero bago yan, punta tayo dun muna sa ating pagganyak para sa ating paunang activity. Para sa inyo, klase, makinig kayong mabuti, ha? Pero bago yan, tingnan muna natin yung layunin, ng ating tatalakayin. So, una, natatalakay ang tayutay at mga karaniwang uri nito. Tatalakayin natin yung klase ngayon. Pangalawa, inaasahan sa inyo na napapahalagahan ninyo ang kahalagahan ng pag-aaral ng tayutay bilang isang mag-aaral sa 21st century. Di ba, klase? At pangatlo, ay inaasahan na makapagtatanghal kayo ng isang tula
isang likhang sining ng tula na tinalakay o may kaugnayan doon sa ating tinalakay. Ngayong klase ay tumako na tayo sa kasunod nating gagawin. Dapat po ang lahat ay maganda para dito. So, ang gagawin lang ninyo klase, meron akong inihandang video. Ang gagawin nyo ay pakikinggan ninyo at panoorin mabuti ang video na inihanda. Naririnig ba ako klase? Naintindihan ba yung sinasabi ko? Opo, sir. Okay. Maraming salamat. So, ang gagawin nyo kasi ha, tandaan nyo to Okay. Magtatala kayo ng mga pangungusap o mga salita na mapapansin nyo doon sa ipi-play nating video. Ang gagawin nyo, meron ako mga katanungan na sasagutin lang ninyo kung ano yung inyong naramdaman o kaya ay kung ano yung inyong napansin doon sa mga salitang iyon na inyong nahinuha. Ito klase, ipi-play ko na yung video. Ano nga ba itong aking nararamdaman na para bang ako ay nasa ulap? Ako'y nagtataka at di ko maintindihan, ibang-iba at di mapaliwanag. Mula nang ikaw ay nakilala ko, puso ko'y biglang nabihagong. Di mo ba alam na ikaw lang ang inaasam sa tuwing pinumulan ko ang aking mga mata? Sadya nga ba ganito? Umaawi pa rin ang puso ko sa pagising ay ikaw lang at ako. Dati-rati ay naglalaro pa ng bahay-bahayan, gamit-gamit ang mantel na tinatali sa kawayan, at pawang magkakalaban pag nagtataya-tayaan, pero sing-tamis ng candy pag nagkakasal-kasalan. Di ba dati ay nagkukunwaring Marvin at Jelena, minsan ay tamba. Ayun. Napakinggan na ba o napanood klase? Naunawaan ba ninyo yung video? Yes po. Yes po. Okay, very good John Patrick. Ngayon, suriin natin yung video at yung mga salitang nandyan. Meron bang nais magbahagi ng kanilang mga nahinuha doon sa video? Kukuha Meron lamang po, kayo sir. parirala. Meron po, sir. Okay, meron si John Patrick. Napakagwapo naman ito ni John Patrick. So, John Patrick, napakaganda ng ngiti, talagang nakakaakit. Wag lalaki ang ulo, ha. Ayun. John Patrick, ano ang iyong napansin doon sa mga, may kinuha ka ba mga salita doon sa video? Meron po ako. Meron. Very good. Sa mga salita. Sumusunod sa panuto. So, ano ang iyong napansin at doon sa iyong kinuha o nahinuang salita? Maaari mo ba itong ibahagi? Sir, dun po sa lyrics ng kanta, may napansin po ako dun na isang pagtutulad. Ito po ay yung lyrics na para bang ako'y nasa ulap. Kung atin po mapapansin dun sa unang kanta po, at yung pong lyrics ay nasa kaligitnaan. Yun po. Okay, very good. May nakuha siyang isang salita na pumapatungkol daw po ito sa pagtutulad. So, si John Patrick ay bigyan natin ng isang masigabong palakpakan, klase. Maaari bang paki-open ang inyong mga camera? Medyo nahuli po yung ating palakpak. Siguro ay nalilit yung nade-delay yung ating audio sa kanila.
Ano klase? Ngayon, dumako tayo sa kasunod nating gagawin. So, yun lang, ang unang ating pagganyak ngayon. Nanonood lang kayo ng video. At meron naman sa inyo na nakakuha siguro. Sabi nga John Patrick, si John Patrick ay nakakuha ng isang idea dun sa ating video. Ngayon, dumako tayo sa ating unang pagtataya klase. Maging handa tayo at maaring kayo ay matawag ko at matanong. Lagi tayong maging handa klase sa anumang oras. Sige, doon tayo sa unang nating activity. Unang gawain, ang gagawin nyo klase ay magbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa tayutay. Gamit itong graphic organizer. Pero, dahil hindi naman tayo face to face, so gawin na lang natin ito dito sa ating online platform na Gmeet. Oral na lang natin itong gawin, wag na nating patagalin na. Magtatanong ako sa inyo kung ano yung maaari niyong ibigay na kasagutan. Nandyan ba sino ito? Jessa! Dahil ikaw nakita kong nag-pop up sa aking screen. Maaari ka bang magbigay ng isang salita na may kaugnayan sa tayutay? Matalinghaga po. Sabi ni Jessa, ang tayutay ay isang matalinhaga. Very good. Sige, sino pa? Ako po, sir. John Patrick. Napaka-active naman itong batang ito. Sige, ano ang iyong masasabi tungkol sa salitang tayutay? Sir, para po sa akin, ito po isang masining na pagpapahayag. Masining. At nagbibigay ng mga mabubulaklak na salita. Masining na pagpapahayag at mabubulaklak na salita. Yung sabi ni John Patrick sa tayutay. So, malalaman natin yan klase mamaya. Sa ating pagtatalakay. Josephine Pranada, ang ating ilaw ng tahanan dito sa ating classroom. Ano po ang inyong masasabi dito sa salitang tayutay? Nandyan po ba si Josephine Pranada? Hello. Hello po. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito sa tayutay na ito? Salita man po o parirala o sentence. Ano po ang inyong masasabi dito? Okay, mukhang mahina ang internet ni nanay, hindi makapagsalita. Ngayon, siguro ay naunawaan naman siguro ni Josephine ito. So, dumako na tayo sa kasunod. So, yun, sabi ni Jessa, ito daw ay tungkol sa matatalinhagang salita. Sabi naman ni John Patrick, ito ay masining na pagpapahayag. Tingnan natin ang kahulugan ng tayutay. Ano nga ba ang tayutay? Dadako na tayo sa ating magtatalakay, klase. Sabi dito, ang tayutay ay isang pahayag na ginagamitan ng matatalinhaga. Very good, Jessa Buagas. Sabi niya, ito daw ay ginagamitan ng matatalinhaga. Di karaniwang salita upang gawing mabisa, makulay at kaakit-akit ang pagpapahayag. Kaugnay naman ito nung sinabi ni John Patrick na ito daw ay tungkol sa mabubulaklak na salita. Paano naging kaugnay? Kasi kapag nagsalita ka ng mabubulaklak na salita, ito ay kaakit-akit sa tagapakinig. Yan ang ibig sabihin ng ating tayutay. So ngayon, meron itong 6 na karaniwang uri, klase. Makinig po tayong lahat at nawa ay matutunan ninyo ito at magagamit ninyo ito sa susunod na panahon. Ang una ay ang pagtutulad o simile. Pangalawa ay ang pagwawangis o metaphor sa Ingles. Pangatlo ay ang pagtatao o personification. Pang-apat ay ang pagmamalabis o hyperbole sa Ingles. At ang panlima ay ang pagtawag o apostrophe. At ang ika-6 ay ang pag-uyam o irony. Isa-isahin natin to klase. So, simulan natin sa pagtutulad. Sabi dito klase, ano nga ba ang pagtutulad? Ito daw po ay ang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Yun, tatanda niya, pinaghahambing
pinagtutulad ang dalawang magkaibang bagay. O kaya naman ay ang tao, pangyayari at iba pa. Subalit ang paghahambing na ito ay hindi tiyak o diretsahan. Ibig sabihin, ginagamitan ito ng mga pangatnig na katulad ng gaya, para, kasing, at iba pa klase. So, naunawaan po ba iyon na ang pagtutulad ay isang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay? Naunawaan ba, klase? Opo, sir. Sumagot. Sino yung sumagot na yun? Si Jessa. Hindi ko nakita sa aking screen. Gerald, Saludes, naintindihan mo ba yon? Opo, sir. Very good. Ayos yan. Para lubos nating maunawaan ang pagtutulad o simile, tingnan natin ang mga halimbawa at ating suriin. Una, tila yelo sa lamig ang kamay ni Jonah dahil sa nerbiyos. Pansinin natin, klase, kung alin yung pinaghambing o pinagtulad. Dito, sa halimbawa natin, unang halimbawa natin, ang pinaghambing dito ay ang yelo at ang kamay ni Jonah. Ano daw yung kamay ni Jonah? Ay tila yelo sa lamig. O di ba? Tila hindi siya direktang sinabi na malamig ang kamay ni Jonah o yelo ang kamay ni Jonah, di ba? Gumamit siya ng pangatnig na tila. Di ba? O kasunod na halimbawa, ang pag-ibig mo ay parang tubig, walang lasa. Sino ba sa inyo yung ganyan? Siguro si John Patrick, si Jessa, o si Jonah, o si Jeril. Chera, balita ko ito ay iniwan daw ang kanyang kasintahan. Joke lang. Grabe naman, sir. Biro lang po yun. Ha? Ngayon, naunawaan na ba yun? Suriin muna natin pala. Ang pinaghambing dito, ang pinagtulad dito ay ang pag-ibig at saka yung tubig. Yung pag-ibig daw ay ikinumpara na parang tubig na walang lasa. Ibig sabihin walang lasa, parang malamig o kaya ay hindi nararamdaman ng taong dapat mong paramdaman ito nung taong minamahal mo o hindi mo nararamdaman doon sa taong nagmamahal sa'yo. Hindi sapat na sabihin na mahal ka niya, mahal mo siya, pero dapat ay ang gagawin natin ay ipadarama natin yung pag-ibig. Tama ba, Jai? Kaya siguro iniiwan. Tama po kayo dyan, sir. Joke lang yun, ha? Joke lang. Yun. Naunawaan ba yun? Naunawaan ba yung pagtutulad? Naunawaan. Sige nga, kung naunawaan, nandyan ba si Leia May Alamag para magbigay ng kanyang halimbawa dito sa ating pagtutulad? Opo, sir. Okay, very good. Sige, bigyan mo nga ako ng halimbawa ng pagtutulad. Leia? Mukhang nawawala si Leia. Sino ang ibang gustong magbigay? John Patrick, sige, ikaw na. Baka may... sige, si Leia uli. Sino ba to? Sino ba yung nagsasalita? Hindi ko makita. Sige, basta yun, klase. Tandaan lang natin na ipinaghahambing ng dalawang... Ito po yung halimbawa. Sige po. Ang mukha ni Angel ay kawangis ng isang anghel. Napakagandang sinabi ni... Ito ang halimbawa ng pagtutulad. Suriin nga natin, ang mukha daw ni Hazel ay kawangis ng... nasa ibang planeta yata si Leia. Grabe ka naman dyan, Patrick. Ang halimbawa ni Leia ay ang mukha ni Hazel ay kawangis ng isang anghel. Ang pinagkumpara o ang pinagtulad doon ay klase ay yung mukha ni Hazel at yung isang anghel. Ibig sabihin nung pangungusap na iyon na talagang maganda kung sa literal nating pagbibigay kahulugan, sinasabi doon na maganda si Hazel. Napakaganda ni Hazel. Yon ang pagtutulad. So, palakpakan natin yung mga sumagot.
Yan, very good. Yun, maraming salamat dahil kayo nakikiisa. So, dumako na tayo sa ikalawa nating uri, ang pagwawangis o metaphor. Sabi dito klase, isang tuwirang paghahambing na ang dalawang bagay ay pagtutulad ay ipinalalagay ng iisa. Ipinahiwatig ito sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian o na pinaghahambing. Pansin natin klase, bigyan natin ng pagkakaiba. Kung ang pagtutulad ay hindi direkta, ang pagwawangis naman ay direkta. Ibig sabihin, direktang sinasabi yung katangian ng isang bagay sa isa pang bagay. Naunawaan ba klase? Direkta silang ipinagtutulad. Ano? So, para maunawaan natin, tignan natin itong halimbawa. Halimbawa, siya ang ahas sa kanilang magkakaibigan. Di ba? Direkta. Anong katangian ng isang ahas? Tapos ikinumpara doon sa isang tao na kumakatawan doon sa siya. Di ba? Direkta siyang ikinumpara doon sa ahas. Anong ibig sabihin ng isang ahas? Isang traidor. Kung literal nating bibigyan ng kahulugan. So, naunawaan po ba yon? Naunawaan po ba? Wala na po sumasagot. Tulog na po. Opo, sir. Opo. Okay, very good. Isa pang halimbawa, si Elena ay isang magandang bulaklak. Direkta. Hindi siya gumamit ng kawangis, ng para, tila, ng mga pangatnig. Bagkus, ay direkta niyang sinabi na si Elena ay magandang bulaklak. No? Ikinumpara niya si Elena doon sa isang magandang bulaklak. Ibig sabihin yan ay napakaganda talaga ni Elena. Naunawaan po ba? Ngayon, kung naunawaan yan, John Patrick, maaari mo ba akong bigyan ng halimbawa ng pagwawangis kung talagang naunawaan ang pagwawangis? Sir. May ginawa po ako ang tawag dun. Isang stanza nga ba yun, sir? Tawag dun. Ayun. Isang halimbawa lang, isang pangungusap lang. Pagwawangis. Okay, sige. Siguro naman naunawaan na itong pagwawangis na ito. So, yun lang ang tatandaan natin, direktang pinaghahambing ang dalawang bagay na magkaiba. Magkaiba, pero yung katangian ng isang bagay ay direktang inihahambing doon sa katangian pa ng isang bagay o kaya anong tao. Yun. Siguro naman naunawaan yun. Dumako tayo sa ikatlo klase. At ito ay ang pagtatao. Ito klase, medyo ito ay gamitin ngayon, lalo na sa paggawa ng tula, paggawa ng mga speech, or kung ano man, sa kanta, lalo na sa kanta, gamitin ito klase. Ang pagtatao, personification sa English, ito ay ang paggamit ng mga katangian ng tao at inihalin tulad sa isang bagay. Ano klase? Ibig sabihin, yung tao, yung katangian ng tao ay ginagamit para ibigay sa katangian ng isang bagay. Magkaiba yung klase ha. Ito ay tao sa bagay, bagay sa tao. Ano? Para lalo natin manuwan, tingnan natin halimbawa at suriin natin. Nakangiti ang langit kapag ikaw ay aking katabi. Ano? Ano ang katangian ng tao na inilapat sa katangian ng isang bagay? So, ang bagay dito ay ang langit. Kung talagang mapapansin natin, kung talagang isipin natin, ngumingiti ba talaga ang langit? So, kung literal natin iisipin yan, hindi klase. Ibig sabihin lang yan ay nasisiyahan yung salita nasisiyahan, isa din yung pagtatao. So, nagigets ba yung point klase? Na yung katangian ng tao ay inilalapat doon sa langit, doon sa isang bagay. Yun ang ating pagtatao.
Isa pa, umaawit ang mga ibon kasabay ng pagsayaw ng mga dahon. O, kung isipin natin, umaawit ba ang mga ibon? Hindi. Nagsasalita ba ang mga ibon? Hindi. Humuhuni lamang po sila. O, kasabay ng pagsayaw ng mga dahon. Ito, tingnan natin. Ang mga dahon ba ay sumasayaw? Hindi. Ang pagsayaw ay isang katangian ng tao. Kaya yun po, ang pagtatao ay yung mga katangian ng tao ay ibinibigay lamang o nilalapat sa katangian o ipinapalit sa mga katangian ng isang bagay. Naunawaan ba, klase? Opo, sir. Opo, sir. Okay, very good. Sige nga, kung talaga naunawaan, Jairil, Jera, dahil ikaw ang unang sumagot, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng pagtatao? Sir, ang halimbawa ko dyan ay, ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Very good. Napakaganda. Nung palakpakan natin si Gerald Chera. Ayan. Napakaganda nung kanya ibinigay na example. Ang mga bituin daw sa langit ay kumikindat sa atin. Ibig sabihin nung kumikindat ay kumikinang. Kapag nakikita natin, kumikinang yung mga bituin. Yun. Isang halimbawa yun ng pagtatao. Tama yun. Kasi yung pagkindat ay isang katangian ng tao. Ano po? May gusto ka bang sabihin dyan, Patrick? Sir, ito po sige. tawad. Inaanyayahan ako ng ilog na maligo. Yun po. Ayun, very good. Palakpakan natin si John Patrick. Ang galing, ang ganda ng kanyang binigay na halimbawa. Suriin natin, inaanyayahan ako ng ilog na maligo. Bakit? Bakit kayo na niyan? Hindi ka ba naliligo, John Patrick? Hindi ka ba naliligo? Gabon ka ba? Ayun. So, tama din yun. Inaanyayahan. Ano nang nangyayari? Parang galit naman si Josephine. Ayun, tama yun klase ha. Yung sinabi ni John Patrick na halimbawa, inaanyayahan ako ng ilog. Inaanyayahan ay tao nagsasabi nun. Parang inaakit. Di ba? So yun, talaga naunawaan naman natin yung pagtatao. Ano po? Dako na tayo sa ika-4. Pagmamalabis. So dito siguro ay talaga makaka-relate kayo. Ito ay hyperbole na tinatawag sa English. Ito ay isang pagmamalabis sa katangian ng isang bagay. Sadyang pinalalabis o pinakukulang ang kalagayan o katayuan ng tao o bagay na tinutukoy. Ibig sabihin, klase, pinapasobra. Kung may isang bagay, may sapat siyang katangian, dito sa pagmamalabis, sinosobrahan niya. O kaya naman ay binibigyan niya ng kulang yung katangian na iyon. Tignan natin ang itong mga halimbawa. Nabiyak ang kanyang dibdib nang iwan mo siya. Sakit naman. Ano Jay, Jera? Kumusta? Nabiyak ba ang iyong puso nung iwan ka niya? Iniwan ka ba? Talaga itong mga batang ito lang pumapag. Ayun. Kung papasinin natin, sobra naman siguro, parang napaka-OA naman na yung isang dibdib ng tao ay mabiyak dahil lamang sa siya ay iniwan. Diba? Hindi naman ganun nangyayari. So, mapapansin natin klase yung talagang kahulugan ng pagmamalabis. Yung hindi naman talaga siya nangyayari, pero binibigyan natin ng yung sa imagination natin ay talagang na-imagine natin na yung mga bagay na hindi naman talaga nangyayari doon sa isang bagay. Yung dibdib daw ay nabiyak ng iwan. Hindi naman talaga siya totally nangyayari. Pag nabibiyak lang naman ang dibdib kapag tayo inooperahan. Yun ang literal na nabiyak ang dibdib. Kasunod, namuti ang kanyang buhok kakahintay sa'yo. Namuti. Kung susuriin natin to sa literal na kahulugan, ito ay tumanda na. Kakahintay. So, sigurado ba kayo na hinihintay kayo ng isang tao? Sigurado ba?
Baka po may tinatamaan dyan ay wag sasamaan ng damdamin dahil tayo po ay nagkaklase naman. Ano? Kasunod ay bumaha ng dugo ang bayan ay lumaya. Bumaha. Sigurado ba na talaga ba literal na bumabaha ng dugo kapag merong isang sigalot sa isang bayan? 'Di ba? Hindi. Hindi naman talaga. Siguro meron namang paltak-paltak, pero hindi naman talaga siya. Meron namang umaagos, pero hindi naman talaga siya totally na baha. Yun po ang pagmamalabis. Naunawaan ba, klase? Opo, sir. Okay. Sige nga. Kung talaga naunawaan, sino ang gusto magbigay ng halimbawa sa pagmamalabis? Opo, sir. Okay, Jessa. Ang bundok ay umurong nang makita ko ang liwanag ng araw. Oh? Ano? Ano po ba, sir? Di ba? Mapapaisip ka talaga na, ang bundok ay umurong. So, hindi naman talaga totoo nangyari, di ba? So, talagang pinalabis niya yung katangian nung bundok na umuurong. Sige, paurungin mo nga yung bundok. Utusan mo na umurong. O, di ba? Yun ang pagmamalabis. So, tama yung binigay na halimbawa ni Jessa. So, very good. Maayos. So, ngayon, dahil naunawaan natin ang pagmamalabis, dumako na tayo sa kasunod nating uri. Ito ay ang pagtawag. Hindi pagtawag sa cellphone, hindi pagtawag sa mga jowa-jowa na yan. Mga bata pa kayo. Pero sa sir nyo ay wala pa rin jowa. Yan. Nako. So, ito, ibig sabihin ito ay isang pagtawag o panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Kilala ito bilang apostrophe sa English. Meron tayong mga bagay na minsan hindi natin nakikita, minsan nakikita natin na kinakausap natin, klase. At yun ang isang halimbawa ng pagtawag. Tingnan natin yung nanditong halimbawa. Ulan, bumuhos ka't aking mundo'y lunuring tuluyan. So, inutusan niya yung ulan, nakiusap siya dun sa ulan, na bumuhos para lunurin daw yung kanyang mundo. Isang halimbawa ng pagtawag sa mga bagay na wala namang kakayahan na gawin yung gusto nila o gawin yung gusto ng tao. No? Yan ang pagtawag. Isa pang halimbawa, o tukso, layuan mo ko. O yun, parang nakikiusap siya doon sa tukso na siya ay layuan. O yun ang halimbawa ng pagtawag. Siguro yung naunawa naman, klase. Ano? Naunawaan ba? Opo. Sige, kung talagang naunawaan, sino ba ang nais magbigay ng halimbawa sa ating pagtawag? Ako po, sir. Jonah. Very good. Nagpipresenta. Sige. Bigay mo ang iyong gustong sabihin. O araw, sumikat ka at bigyan liwanag ang aking daraanan. Ayun, very good. O araw, bigyan, ulit? Paulit? O araw, sumikat ang aking daraanan. Ayun. O araw, sumikat ka at bigyan ng liwanag ang aking daraanan. No? Very good. Palakpakan natin si Jonah. Tsaka si Jessa kanina. Sorry, Jessa, hindi ko pa napalakpakan niya. So, si Jessa, hindi natin napalakpakan kanina. Sorry ha. May favorite talaga siguro. Favorite ni Sir yung pinapalakpakan. So, wag sasama ang loob, ha? Yan. Tama yun, sinabi ni Jonah na halimbawa, inutusan niya yung araw o nakikiusap siya dun sa araw na sumikat. Na kahit naman hindi utusan yung araw, talaga sumisikat yan. Yun ang ibig sabihin ng pagtawag at mga halimbawa nito. Dumako na tayo doon sa ating kahulihang uri, ang pag-uyam. Ito po ay ang pangungutya sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang kapuri-puri, ngunit kabaliktaran naman ang kahulugan. Sinong ganyan sa inyo? Sasabihin na si John Patrick ay guwapo.
kapuri-puri. Pero ang kabaliktaran naman nun ay pangit si John Patrick. Ano. May mga ganong senaryo sa ating buhay. So, si Jan Saludes daw ay macho. Pero hindi naman ayun, pangungutya, macho, pangungutya yun na, hindi pala. Ano pala siya? Isang talagang kapuri-puring salita na macho si Gerald. Ibig sabihin, kakit-akit. Pero naman ay payatot naman si Gerald. Di ba ganon? Ganong halimbawa. So, tingnan natin yung halimbawa dito. Kay Kinis, ang sipag mo naman, wala kang ginawa maghapon kundi matulog. Di ba? Gumamit muna siya ng kapuri-puring salita na masipag, na ang sipag, di ba? Pero ang kabaliktaran naman ito na gusto niyang iparating ay tamad yung isang tao. Ayun. Bakit kaya natin klase ito? Ba't kaya may mga ganitong tayong mga pag-uusap o mga salita na ginagamit? Ba't kaya tayo gumagamit ng ganito? Para po maiwasan natin yung maiwasan na makasakit tayo ng damdamin ng iba. Yun ang siguro, yun ang nakikita kong dahilan kung bakit gumagamit tayo ng mga ganitong salita o mga pangungusap na gumagamit tayo ng kapuri-puring salita pero kabaliktaran naman ang nais ibigay na kahulugan para maiwasan natin na masaktan natin yung damdamin ng iba. Naunawaan ba yung klase? Opo. Very good. Sige nga, bigyan mo nga ako dahil ang unang sumagot ay si Gerald, bigyan mo ako ng halimbawa ng pag-uyam. Pag-uyam, sir. Kay ganda ng gupit bao. Ulit? Kay ganda ng iyong gupit bao. Di ba? Yung po yung pinuri po sa kabaliktaran na hindi. Teka lang. Tignan ko lang yung buko. Parang ako yung pinariringgan mo, Gerald, Ako ba yun? Tignan mo yung buko. Parang ako yun, sakit nun. Outs. Hindi mo. Siguro naman hindi Hindi naman ako yun, Gerald, natanong kita. Gusto mo ibagsak kita? Yeah, biro lang yun. So, tama yung sinabi niya na kaganda ng iyong gupit bao. So, pinuri muna niya na maganda daw yung gupit ng kanyang kausap. Pero ang kabaliktaran naman nun ay pangit. Di ba? Kasi gupit bao. Ibig sabihin, hindi bagay sa kanya yung gupit niya. Pero ginamit na yun para hindi masaktan yung damdamin ng kanyang kausap. So, ayan, klase ang anim na uri ng ating tinalakay ngayong gabi. Ang tayutay at ang anim na uri nito. Ngayong klase ay tignan kung talaga naunawaan ninyo ang mga ito, meron akong mga hinandang activity ulit para sa inyo. Handa na ba kayo, klase? Po, sir. Handa na daw si Jessa, handa na si Gerald. Yung iba, handa na ba? J. Carlo, handa na ba? Handa. Jai. Sir, handa na po. Very good. Handa. Palakpakan nga ninyo ang inyong mga sarili. Handa na tayo. Gusto ko marinig yung mga halakhak ninyo. Tawa naman kayo. Ayan. Okay. Para namang nakakaloko yung tawa ng isa sa inyo. Sige. Lumaw na tayo sa ating abstraction para matapos na tayo klase at tayo may mga iba pang gagawin. Sunod natin gagawin ay ito klase. Magtatanong na lang ako sa inyo, pakihanda at maging tapat sa inyong mga sasabihin. So, ito, ibigay ang inyong sariling reflection sa sumusunod na tanong. Ito klase ay recorded bibigyan ko kayo ng puntos. Yes, sir. Okay, very good, Leia. Salamat sa iyong pagtugon. Unang katanungan.
bilang mag-aaral ng 21st century, bakit mahalaga ng patuloy na talakayin ang tayutay at mga uri nito? Sige. Volunteer na kung sinong gustong sumagot at bibigyan natin ng puntos. Kahit po maiksi lamang. Hello? Tatawag ba ako? Jessa, Jonah, John Patrick, Cheryl, Gerald. Walang sasagot? Hello? Tulog na yata itong mga batang ito Uy! Aba, hindi na maintindihan din eh. Leia May, nandiyan ka pa ba? Ako na lang po. Wala na sumasagot. Sige, John Patrick. Bakit po mahalagang pagpatuloy ng talakayan ng tayutay at ang mga uri nito? Siguro po, mahalaga ito dahil hanggang sa ngayon po ay patuloy pa rin ginagamit ang mga ganitong paraan sa pagsulat at bilang may pahayag sa mga ibang mga estudyante o mga tao upang malaman ang nais iparating ng ng mga talata o mga sinasabi ng isang pahina o nais sabihin na makikita sa dyaryo. Yun po. Sa madaling salita, patuloy pa rin natin kailangan pag-aralan ito dahil ito ang ating ito ang tradisyon sa pag-aaral na hindi dapat mawala. Ay, maganda yung sinabi ni John Patrick. Dapat daw ito ay patuloy natin talakayin dahil talaga naman nagagamit natin ito sa pang-araw-araw nating pagkilos dito sa tunay na mundo. No? Na nagagamit ito sa mga bagay na hindi nakapagbibigay ng impormasyon sa iba. Yun ang ibig sabihin ni John Patrick. Dito sa pangalawang tanong, John Patrick, bibigyan kita doon ng 10 puntos dahil sa iyong napakagandang sagot. Palakpakan natin si John Patrick para naman ay masiglahan tayo sa ating very good, John Patrick. Pangalawa, makatutulong ba ito yung tayutay sa pagpapaunlad ng iyong sarili sa paanong paraan? Gusto kong marinig ang sasabihin ni JB Laurio. Nandiyan ka pa ba? Gusto kong marinig ang iyong opinion tungkol dito sa tanong na ito. Makatutulong ba sa iyo ang paggamit ng tayutay o pag-aaral ng tayutay sa iyong sarili? Sa paanong paraan? JB, nandiyan ka pa ba? Sige, mukhang wala si JB. Yung iba na lang. Jonah. Walang sumasagot. Yes po, sir. Yan. Si Jonah sumagot. Sa iyong palagay, makatutulong ba ito sa pagpapaunlad ng iyong sarili? Yung paggamit ng tayutay o yung pag-aaral natin ng mga tayutay. Makatutulong ba 'yon sa iyong sarili? Opo, sir. Dahil paggamit po natin ng mga tayutay na salita, nahahasa po ang ating kaisipan upang mas mapaganda ang isang pangungusap o sa paggawa ng ating tula. Yun lang naman po. Yun, palakpakan natin si Jonah. Maganda yung kanyang sinabi. Sabi niya,
ang tayutay daw ay magagamit natin sa pagpapahusay lalo ng ating sarili sa pagsasalita, na makapagbibigay tayo ng sining at mapapaganda natin yung paraan natin ng pagsasalita. Dahil dyan, Jonah, ay bibigyan kita ng 10 puntos para sa iyong activity ngayon. Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang nating gawain, klase. Sana naman ay maging handa kayo. Itong gagawin nyo, klase. Gusto ko itong marinig sa inyo, mula sa inyo ngayong araw na ito, dahil alam kong lahat naman kayo ay pumapag-ibig. Yung mga teenager na tayo, Teenager na tayo, kasama ako, ha? Una, ang gagawin nyo ay susulat kayo ng isang saklong ng tula patungkol sa pag-ibig. Gamit yung mga tinalakay natin na tayutay. Ang pamantayan natin ay gamit ng salita, 10 puntos, nilalaman 10 puntos, mensahe 10 puntos, sining ng tula 10 puntos, at impact 10 puntos. May kabuuang 50 puntos. Naunawaan ba, klase, ang gagawin? Opo, sir. Gagawa kayo ng tula tungkol sa pag-ibig, ha? Pag-ibig. Tapos, gagamit kayo ng kahit anong uri ng tayutay na naintindihan nyo doon sa ating tinalakay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para gawin ito, klase. At ang inyong 2 minuto ay magsisimula na ngayon. Gawin nyo na. Gandahan nyo, klase. Mas okay kung talaga nakakaakit yung tula na gagawin ninyo. Okay, klase. Tapos na ang binigay na oras para sa inyong gagawin. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo ang inyong ginawang tula. Ibahagi ninyo ito sa klase at bibigyan natin ng puntos. Ngayon din, bibigyan natin ng puntos. Sino ang gusto mauna? Sir, ako po. Jessa. Sige. Paki-open din ang camera mo para makita namin yung expression ng iyong mukha habang binabasa mo yung tula na ginawa mo. Sir? Oo. Kasi meron tayong pamantayan ng impact. Kailangan nating makita yung expression ng mukha. Sige. Sige, sir. Sir, ganda naman ng batang ito. Sir, parang dugyot. Joke. Ang tayutay po na ginamit ko sa tulang ito ay pagmamalabis po. Game. Ang pag-ibig ko sa iyo ay kasing lalim ng dagat. Hindi maglalaho, tamaan man ako ng kidlat. Kahit sa akin, ikay di tapat, at para sa iyo'y ako'y di sapat. Handa pa ding sungkitin ng bituin para ikay aking hilingin. Maging dagat ay hahatiin, huwag ka lang mawalay sa aking paningin. Yan lang po, sir. Palakpakan natin si Jessa. Napakaganda ng kanyang tula. Jessa, open mo muna yung camera mo. Kausapin pa kita. Sir, bakit? Ayan. Ba't ka tumatawa? Wala naman nakakatawa doon sa... Yan, nahiya ka pa. Sarili mong gawan, ikinahiya mo. Huwag ganun, ha? Huwag ganun natin. Tawan-tawa talaga ito, Sige. Doon sa wastong gamit ng salita, dahil gumamit ka nung matalinagang salita, doon sa tamaan man ako ng kidlat, ang pag-ibig ko'y parang isang dagat. Maganda yun na isang pamantayan. Bibigyan kita ng 10 puntos. Doon sa nilalaman, dahil nga ng paksa natin ay pag-ibig, nakuha mo naman yun. Napakagaling, napakahusay. So, 10 puntos yun para sa'yo. Palakpakan mo naman sarili mo. Yay! Yan. Doon sa mensahe, ganun pa rin. Binigyan kita ng 10 puntos. Doon sa sining ng tula, napakaganda ng iyong pagkakahanay. Gumamit ka nung kailangan nating doon sa panuto natin, doon sa mga kailangan nating yung tayutay, yung uri. So, gumamit ka doon ng pagmamalabis
Pagmamalabis ba? Opo, sir. Opo, sir. So, napakasining yun dahil ginawa mong pagmamalabis yung isang pag-ibig na parang isang dagat, tatawid ng isang dagat, ano? Talagang hindi naman. Gagawin mo ba talaga yun? Hindi, sir. Gagawin mo tapos iiwan ka lang. Aras, sakit, di ba? Ayun. Bibigyan kita 10 puntos doon. At yung impact, dahil nagtatawa ka, Ano? sige, mapipilitan na rin akong bigyan ka ng 10 puntos. So, Thank you, sir. congratulations, Jessa. Meron kang 10 puntos. Palakpakan natin si Jessa. Yan. Yun, napakaganda nung kanyang tulang binigay. O kasunod, sino pa ba? Sino pa ba magbibigay? Jan Patrick, meron ka ba? Tapos ka na ba? Ikaw Yes, sir. Jonah, May ikaw Jonah. may nakahand. May nakahanda daw si Jan Patrick. Palakpakan natin si Jan Patrick. Napaka-active ngayon. Oh. Napaka-active na, napaka-gwapo pa. Parang estudyante. Sige nga, bigyan mo. Sir, simulan ka na ba? Sige, simulan mo na. Tumigil man ang oras sa pagtikatik, sa puso ko'y lagi kang nakatitik. Magnas man ang bundok na nakatirik, sa puso ko, baon ka ng pagtangkilik. Yun po, sir. Palakpakan natin si Jan Patrick. May kasamang tawanan. Yan po ay nangangahulugan dun sa isang lalaki na sobrang paghanga dun sa isang babae na hindi siya bawa na nagugustuhan ng babae na gusto niya. Yun. Hindi mawawala yung kanyang paghanga at dun sa babae. Yun, nice. Napakahusay, Jan Patrick. Mukhang talagang relate ka dyan sa yung ginawa nila. Personal mo ba yan o tunay na karanasan ba yan? Yung kay Jessa kanina, Sir, parang tunay na karanasan yan. Ano? Binigyan ko lang po, sir, ng pagkakatawa. Yeah, Jan Patrick, okay na. Sa kabuuan, Jan Patrick, maayos yung tula na ginawa mo. Napakahusay. Bibigyan kita ng 10 puntos. Palakpakan natin si Jan Patrick. Ayan, klase. Tapos na tayo sa ating aplikasyon. Ngayon naman kasi, magkakaroon na tayo ng galing ba kay J. Carlo? Kay J. Carlo pala. Kala ko naman sa iyo, Jan Patrick. Teka lang. Okay. Palakpakan natin si J. Carlo. Kay J. Carlo pala yun. Nag-deliver lang si Jan Patrick. Sige. Palakpakan natin si J. Carlo. Ayun, okay. Tapos na tayo sa aplikasyon. Ngayong klase, maghanda kayo ng isang papel diyan at isa-isahin nating sagutin itong quiz na panghuli nating quiz na sa araw na ito, panghuling activity para suriin kung talagang natuto kayo doon sa tinalakay natin ngayon. Meron tayo ang panuto natin, tukuyin ang mga kung anong uri ng tayutay ng mga sumusunod. Pumili at nilagay ang letra ng tamang sagot sa patgang. Ito yung mga kasagutan klase. Pipili kayo dito kung ano ba yung tinutukoy sa mga tanong. Ang tanong natin ay mga halimbawa, kasi siguro ay madadalian na kayo doon. So, una, pagtutulad. B, pagwawangis. C, pagtatao, pagmamalabis, pagtawag at paguyang. Sige, klase, pwede na tayo magsagot nung ating 1 to 10. Ngayon na. Tignan natin yung mga tanong. Yan. Sige, pwede na kayo magsagot klase. Bigyan ko kayo ng 2 minuto ulit para dito. At mamaya, pagkatapos, passing score, siguro mga 5, mga 5 puntos pataas. Passing score.
Okay po, salamat po, sir. Tapos mamaya, pagkatapos ay ating checkan na agad at i-record natin ngayon. Ngayon din para meron na kayong puntos agad. Hindi na tayo matagalan. Compute lang tayo ng compute ng grades eh. Sige, magsimula na kayo klase. Okay. Tapos na ang nakalaang oras para sa ating pagsasagot. Marinig na ba natin sagutan? Hello po. Sir, okay na po. Okay na, si John Patrick. Yung iba? Okay na rin Okay na po, kay J. Carlo. sir. Kay Jessa, so okay na si Jessa. Tapos na. Si Jonah, okay na ba? Si Josephine Pranada, okay na ba? Si Gerald, si JB. Sige, mag-umpisan tayo. Si Leia May, nandyan. Tapos na ba? Sige. Sagutan natin. Number 1, sariwang hangin ang banayad na humahalik sa kanyang pisngi. Anong sagot? Pagtatao, sir. Pagtatao. Tama. Tama si Jessa. Sikan nyo na ha. Pangalawa, tuwing eleksyon, umuulan ng salapi. Pagmamalabis po. Pagmamalabis. Opo, Tama. opo. Si Jessa lang ba sumasagot? Bakit yung iba hindi? Mali ba yung sagot nyo? Okay, pangatlo. Kandila siya sa aking paningin na unti-unting nalulusaw. Sagot? Pagwawangis po. Pagwawangis. Tama. Pang-apat, ang luha sa kanyang mga mata ay tulad ng batis na umaagos. Sagot? Pagtutulad. Ikalima, tama ba kayo? Pagtutulad? Opo, sir. Okay. Po. Okay, very good. Ikalima rather. O maawing langit. Bakit ang buhay ko ay puno ng sakit? Sagot? Pagtawad. Very good. J. Carlo, Jonah, Jessa. Pagtawag yon, tama. Dahil tinatawag niya yung langit. O nakikiusap siya doon sa langit. Ika-6. Napakaganda ng kanyang pagkakasulat. Parang kinahig ng manok. Sino ba yon? Pag-uyam, sir. Pag-uyam, sir. Pag-uyam po. Tama, pag-uyam. Sino ba yung ganyan ng sulat? Siguro marami sa inyo, ano? Si JB po Kinahig ng ata. manok. Si JB daw. Jessa. Grabe ka, Jessa, ha? Ako po ang sulat po sa Ayos, ha? Direkta mong inano, ha? Direktang sinabi, ha? Si JB po. Kaigan sulat. Baka mamaya. Okay. Ikapito na tayo. Malapit na tayong matapos klase. Konting oras na lang. Ang kanyang tinig ay kawangis ng awit ng ibong pipit. Sagot? Pagtutulad po. Pagtutulad. Tama. Ikawalo. Siya ay isang ahas. Ahas daw. Pagwawangis. Hyperbole. Tama. So, checkan niyo yan kung tama kayo. Ikasiyam, dinadalaw siya ng kanyang guni-guni. Pagtatao. Tama. Pagtatao dahil dinadalaw ay katangian ng isang tao. At ang ating huling tanong, ating huling halimbawa, halos lumuha na ang kanyang mga mata na makita niya ang ahas na sa daan. Sagot? Pagmamalabis. Galing. Parang perfect ni Jessa yung ating quiz, ah. Maaari ko bang makuha ang mga score? Sino nakakuha ng 10? Ng 10 puntos. Sino naka-perfect? Sir, 9 lang ako. 9 si John Patrick. Teka, re-record ko, ha. John Patrick, ilan? 9 lang po. Nagkamali po kasi po. Okay. Galingan natin sa susunod. Jessa, ilan? 9 lang din po, sir. Ha? 9 ka lang? Po, sir. Sagot ka ng sagot, pero 9 ka lang. Sir, nalito po ako doon sa isa. Ay, kaya pala. Huwag ka malilito, ha. Lalo na sa pag-ibig, huwag ka malilito. Kailangan mong piliin yung tamang sagot.
Yung tamang tao, dito sa mali ha. Yun na yung ano lang. Again, no? Si John Patrick ay 9, si Jessa ay 9. Jonah, anong score nakuha mo? 9 lang din po. Oh, 9 din. Parang nagtularan lang kayo ah. Okay. Na-record. Sino yun? Na-record na natin ang mga scores nyo sa klase. Tapos na ang ating evaluasyon. Ang kasunod natin ay nasagot si Josephine Planada. Naka-question din sa mga. 9 lang. Oh, 9 ito. lang. 9 din. Ito klase, tapos na yung ating ano ha. Ito na ang gagawin nyo sa susunod. Sa susunod ay itong tatalakayin natin. Ang takdang aralin ko sa inyo klase ay basahin nyo lamang yung pahina 107 at 108 ang liturya ng buhay ng simbahan. At sa susunod na talakayan ay meron ako ipapagawa sa inyo klase. Yun lang ngayong gabi. Sana ay may naunawaan kayo at meron kayong natutunan at maibahagi sa ibang mga tao. At nawa ang ating tinalakay ngayon ay tumatak sa inyong isipan at maging isang ehemplo o isang inspirasyon para maituro o maibigay ang mga impormasyon na iyon sa iba. Ano klase? Na sana ay maging maayos. Mag-ingat tayong klase lagi ha. Mag-ingat kayong lahat. Thank you sa inyong pakikinig. Ngayon, yun lamang ang ating pagtatalakay ngayon. Wala namang absent. Very good. Palakpakan nyo naman sa sarili. May sigawan. Open nyo nga mga camera nyo at tayo maghihiyawan. Huwag tayo magpalakpakan. Dyan. Patik talaga ready oh. Palakpakan. Palakpakan naman kayo. Yun lang klase. Paalam sa inyo. Hanggang sa muli natin pakikita. Maraming salamat. Pwede na po tayong umalis. Pwede na po tayong mag-out Thank you sa po, ating sir. meeting. Salamat, Maraming sir. salamat din, Jessa. Thank you Maraming po. salamat dyan, Patrick. Maraming salamat, Jonah. Thank you, sir. Maraming salamat, Gerald. Thank you, sir. Thank you, Giselle, Maliana. Sino pa magpapasalamat? Wala na. Yun, maraming salamat. J. Carlo, maraming salamat. Maraming salamat kay Josephine at saka kay Jason, kay Leia May Alamag, kay Lian, tsaka kay Joy Ann Altes. Talagang, may nakalimutan pa ako, si Gerald Chera. Maraming salamat sa inyong